Ilang months pa lang kaming kasal ng misis ko, gustong-gusto ko na siyang iwan. Hindi ko akalain na ilang buwan lang pagkatapos ng kasal namin ng misis ko, darating ako sa punto na maiisip ko nang iwan siya. Ang sakit lang isipin kasi sobrang taas ng expectations ko sa buhay may asawa. Akala ko, once na ikasal kami, mas lalo pang magiging masaya ang pagsasama namin. Pero ang nakuha ko, kabaligtaran. Nung boyfriend-girlfriend pa lang kami, ibang-iba siya, sweet, maalalahanin, at parang wala kang maririnig na reklamo sa ugali niya. Lahat ng simpleng bagay, effort siya. Palaging may lambing, palaging may oras para sa akin. Kaya nga siguro kahit mabilis lang ang naging desisyon namin magpakasal, buo yung loob ko. Ang iniisip ko pa noon, ito na yung babaeng uuwian ko habang buhay. Pero totoo pala yung kasabihan na makikilala mo lang ang tunay na ugali ng tao kapag kayo na lang magkasama sa iisang bubong. Doon ko nakita ang side niya na hindi ko akalain na meron siya. Sa madaling salita, halos wala siyang pakialam sa responsibilidad bilang misis. Burara siya sa bahay. Kahit simpleng hugas ng plato, pagwawalis o paglaba, hindi niya magawa. Ang ending, ako lahat ang gumagawa mula sa pagluluto, paglilinis, hanggang sa pag-aayos ng kalat na siya rin naman ang may gawa. Samantalang siya, nakaupo lang hawak ang phone, busy sa kakascroll. Naaalala ko pa bago kami ikasal, biniro ako ng ate niya. Mag-ready ka kasi buhay prinsesa yan. At ngayon, nare-realize ko na totoo pala yung sinabi niya. Literal na prinsesa, lahat nakaasa sa akin. Hindi ko naman siya pinilit magtrabaho kasi gusto ko talaga na may misis akong uuwian sa bahay. Ang pangarap ko kasi, pagod man ako sa trabaho. Pagdating ko sa bahay, may naghihintay sa aking asawa, malinis na paligid at masarap na pagkain. Pero ang inabutan ko magulo, madumi at mas lalo akong napapagod. Imbes na makarelax, parang dagdag stress pa yung uuwian ko. Mas pinasama pa kasi palagi siyang nagyayaya ng mga kaibigan niya sa bahay. Siyempre, dahil ayokong mapahiya, ako rin ang naglilinis bago at pagkatapos nilang umalis. Ako yung naghahanda ng merienda, ako rin yung nag-aayos ng lahat. Tapos siya, enjoy lang sa kwentuhan at tawa kasama ang barkada. Para bang hindi niya naiisip na may asawa siyang halos mabaliw sa dami ng ginagawa. Umabot sa point na naisip ko ng taktika. Ang ginawa ko, hinayaan kong lumala yung kalat sa bahay. Hindi ako naglaba, hindi ako naghugas ng plato, at hindi ko rin inayos yung mga nagkalat na gamit. Gusto ko kasing makita niya kung ano ang mangyayari kapag walang kumikilos. Ilang araw lang, nainis siya kasi wala na siyang masuot na damit at lalo pa siyang nahiya nung dumating yung mga friends niya at nakita yung tambak ng hugasin. Doon siya kumilos, naglinis siya, naghugas siya at nag-ayos ng kaunti. Akala ko matatauhan na siya. Akala ko yun na yung turning point na babaguhin niya yung ugali niya. Pero hindi pala. Kumilos lang siya dahil may bisita. Pagkatapos nun, balik ulit sa dati. Scroll ulit sa phone, ako ulit sa lahat ng gawaing bahay. Ngayon, ilang buwan pa lang kaming kasal pero ramdam ko na yung bigat. Ang dating pangarap kong married life, unti-unting nagiging bangungot. Mahal ko siya, oo. Pero mahal ba niya ako kung ganito niya ako tratuhin? Hindi ko na alam kung hanggang kailan ako tatagal. Kaya eto ako ngayon, nagtatanong, ano bang dapat kong gawin? Worth it pa bang ipaglaban yung relasyon na parang ako lang yung gumagawa ng effort? O dapat ko na ba siyang iwan bago pa maging huli ang lahat?